Sa mundo ng sukdulang kayamanan, may ilang individual na hindi lamang bumibili ng luho, kanila ring binabago ang kahulugan nito. Isa sa kanila ay ang Saudi Royal na si Turki bin Abdullah Al Saud, isang bilyonaryong kilala hindi lamang sa kanyang yaman, kundi sa kanyang kakaibang panlasa pagdating sa mga sasakyan. Tinatayang umaabot sa mahigit $22 million ang halaga ng kanyang koleksyon ng mga sasakyan. At hindi ito basta koleksyon, ito ay isang gumagalaw na eksibit ng karangyaan, kapangyarihan at labis na karangalan ng ginto. Sa mga lansangan ng London kung saan siya madalas makita, ang kanyang mga sasakyan ay agad umaagaw ng pansin, hindi lamang dahil sa kanilang halaga kundi dahil literal silang kumikislap sa ilalim ng araw. At kahit pa siya ipagmultahin ng libu-libong dolyar sa parking violations, para sa taong konektado sa makapangyarihang House of Saud, ang mga ganitong gastusin ay halos walang saysay. Ngayon, silipin natin ang ilan sa mga pinakakahanga-hangang sasakyan sa kanyang koleksyon. Sa tuktok ng mga koleksyon ni Turki mga kapatid ay ang Bugatti Veyron, isang sasakyang matagal nang itinuturing na simbolo ng pinakamataas na antas ng performance engineering. Kilala ito sa pagsira ng mga limitasyon pagdating sa bilis at teknolohiya, kaya't hindi nakapagtatakang ito ang naging sentro ng kanyang koleksyon. Kung ang karaniwang modelo ng kotseng ito ay nagkakahalaga ng halos $1.9 million o humigit kumulang 106.4 million pesos, ang bersyon na pagmamayari ni Turki na binalot sa ginto ay tinatayang umaabot sa $10 million o humigit kumulang 560 million pesos. Ang gold finish nito ay hindi lamang pampaganda kundi nagsisilbing malinaw na pahayag ng kanyang labis na karangyaan at kakaibang panlasa. Ang luxury car na ito na binalot sa ginto ay kayang tumakbo ng higit sa 400 km per hour at umarangkada mula 0 hanggang 100 km per hour sa loob lamang ng 2.5 seconds. Kaya naman ang sasakyan na ito ay hindi lamang mabilis, ito ay nasa antas na halos hindi kayang tapatan ng karamihan. Kung ang Bugatti mga kapatid ay sumisigaw ng bilis, ang Rolls-Royce Phantom Coupe naman ay bumubulong ng kapangyarihan. Ito ay kumakatawan sa ibang antas ng karangyaan. Hindi ito agresibo o mapang-akit sa bilis, kundi kalmado, kontrolado at may likas na dignidad na agad nararamdaman sa bawat detalye nito. Ang kotseng ito na pagmamayari ni Turki na binalot ng 18 karat gold ay tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang $4 million o humigit kumulang 224 million pesos. Ang gintong panlabas nito ay hindi lamang para sa visual impact, ito ay nagsisilbing simbolo ng prestihiyoso at exclusiveness. Sa kalsada, hindi ito kailangang umingay o magpakitang gilas. Ang presensya pa lamang nito ay sapat na upang makuha ang atensyon ng sinuman. Ang tunay na lakas ng Phantom Coupe ay matatagpuan sa loob nito. Ang interior nito ay maingat na binuo gamit ang pinakamataas na quality ng leather, piniling kahoy na may detalyadong finishing at mga metal na pinakinis hanggang sa perfection. Bawat upuan ay dinisenyo para sa sukdulang comfort, habang ang kabuang espasyo ay nagbibigay ng pakiramdam na para kang nasa isang pribadong lounge o VIP suite. Ang kotseng ito ay hindi ginawa para sa karera o mabilisang takbuhan. Sa halip, ang layunin nito ay maghatid ng tahimik, swabe at magarbo na biyahe. Ito ang uri ng sasakyan na nagpapakita ng tunay na kapangyarihan ay hindi kailangang ipagsigawan sapagat ito ay kusang napapansin at nirerespeto. Hindi rin nagpapahuli si Turki pagdating sa lakas at tibay ng sasakyan. Ang kanyang Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 ay isang pambihirang sasakyan na namumukod tangi dahil sa kakaibang disenyo nitong may 6 na gulong, isang configuration na bihirang makita at sadyang ginawa para sa matitinding kondisyon. Idinisenyo ito upang duminahin ang kahit anong terrain. May kakayahan itong tumawid sa buhangin, bato at putik nang hindi nahihirapan. Dahil sa mataas nitong ground clearance at advanced na all-wheel drive system, walang kahirap-hirap nitong tinatahak ang mabuhanging kapaligiran ng disyerto. Tinatayang nagkakahalaga ito ng humigit kumulang $2.5 million o humigit kumulang 140 million pesos. At dahil sa limitadong produksyon nito, itinuturing itong isa sa mga pinakabihira at hinahangad na off-road vehicle sa mundo. Maliban sa lakas at teknikal na kakayahan, ang sasakyang ito ay ginagamit din bilang simbolo ng kakaibang pamumuhay. Sa ilang ulat, minsan pa itong nakitang nakipagkarera sa isang kamelyo, isang eksenang tila kakaiba ngunit sumasalamin sa pagsasanib ng modernong karangyaan at tradisyonal na kultura sa rehiyon. Sa kabuuan, ang G63 AMG 6x6 ay hindi lamang isang sasakyang pang-offroad. Ito ay isang halimaw na kumakatawan sa kapangyarihan, exclusiveness at kakayahang harapin ang kahit anong hamon ng kalikasan ng may estilo at karangyaan. Sa gitna ng kanyang koleksyon ng mga high-performance vehicles, isa sa pinaka-unique rito ay ang Porsche 918 Spyder. Hindi ito tulad ng karamihan ng kanyang mga sasakyan na nakatuon lamang sa lakas ng makina. Ang modelong ito ay kumakatawan sa pagsasanib ng makabagong teknolohiya at mataas na performance. Isa itong hybrid hypercar na nagkakahalaga ng humigit kumulang
$1.5 million o humigit kumulang 84 million pesos na pinapagana ng kombinasyon ng traditional na combustion engine at electric motors. Ang bilis ng kotseng ito ay kayang umabot sa 100 km per hour sa loob lamang ng mahigit 2 segundo, kaya hindi ito nalalayo sa mga pinakamabilis na sasakyan sa mundo. Ang acceleration nito ay agresibo ngunit kontrolado, isang balanse ng precision at kapangyarihan na bihirang matagpuan sa ibang sasakyan. At tulad ng inaasahan, hindi rin ito nakaligtas sa signature style ni Turkey. Ang gold finish nito ay nagbibigay ng kakaibang karakter sa isang sasakyang kilala na sa kanyang futuristic na disenyo. Sa lahat ng mamahaling kotse ni Turki bin Abdullah, hindi mawawala ang Lamborghini sa kanyang koleksyon, isang brand na matagal ng simbolo ng agresibong disenyo, matinding performance at walang kompromisong karakter sa mundo ng supercars. Ang kanyang gintong Aventador SB ay nagkakahalaga ng higit sa $1.2 million o humigit kumulang 67.2 million pesos, ay isa sa pinaka-eksklusibong bersyon ng Aventador line. Ang kotseng ito ay limitado lamang sa humigit kumulang 500 piraso sa buong mundo, kaya't hindi lamang ito mahal, ito rin ay bihira at mataas ang kolektibong halaga. Ang disenyo nito ay sadyang ginawa upang magmukhang mabangis at dominante, habang ang makina ay nakatuon sa purong performance at bilis. Samantala ang kanyang Golden Huracan na may malakas na V10 engine ay umaabot ang halaga sa humigit kumulang $1 million o humigit kumulang 56 million pesos. Ito ay mas refined kumpara sa Aventador, ngunit nananatili ang signature Lamborghini DNA na mabilis, matalim at agresibo sa kalsada. Pareho silang hindi lang sasakyan kundi mga pahayag ng estilo at kapangyarihan. May isang pagkakataon pa na habang nakapark ang kanyang Aventador sa London, ito ay pinatawan ng parking fine. Ngunit para kay Turkey, ang ganitong insidente ay walang bigat, isang maliit na abala lamang sa isang buhay na umiikot sa bilyong dolyar na yaman. Mas malinaw pa nga itong paalala kung gaano kalayo ang kanyang realidad kumpara sa karaniwang tao, kung saan ang mga ganitong multa ay maaring malaking problema ngunit sa kanya ay halos hindi napapansin. Hindi rin may tuturing na karaniwan mga kapatid maging ang mga kotseng ginagamit ni Turkey sa araw-araw. Sa halip ito ay pagpapatuloy ng parehong antas ng karangyaan na makikita sa kanyang mga hypercar, ngunit sa mas komportable at praktikal na anyo. Ang kanyang Bentley Flying Spar na nagkakahalaga ng humigit kumulang $187,000 ay umabot na sa halos $500,000 o humigit kumulang 28 million pesos matapos balutin sa ginto. Sa halip na simpleng luxury sedan, ito ay naging isang rolling statement ng kayamanan, kung saan ang disenyo nito ay pinagsama ang classic elegance ng Bentley at ang labis na personal na pag-customize. Dahil dyan ang kotseng ito ay naging sasakyang hindi lamang para sa transportasyon kundi para sa pagpapakita ng antas ng kapangyarihan at luho sa bawat biyahe. Samantala ang kanyang Golden Range Rover Vogue ay sumasalamin sa mas functional na bahagi ng kanyang koleksyon. Ngunit hindi ito nangangahulugan ng pagiging simple. Nilagyan ito ng costume tuning mula sa Hamann Motorsport at pinalakas ang loob gamit ang mga luxury features tulad ng massage seats at sariling refrigerator. Dahil dito ang interior nito ay nagmumukhang isang maliit na pribadong suite sa loob ng SUV na dinisenyo para sa kompletong comfort kahit habang umaandar. Sa kabuuan, ang dalawang sasakyang ito ay nagpapakita na kahit sa pang-araw-araw na paggamit, ang konsepto ng ordinaryo ay halos wala sa kanyang mundo. Ang bawat biyahe ay nananatiling bahagi ng isang mas malawak na larawan ng labis na karangyaan at personalized na kapangyarihan. Sa lahat ng sasakyan na koleksyon ni Turkey, ang Maybach 62 ang marahil ang pinaka-unique, hindi dahil sa labis na kintab o exotic na disenyo, kundi dahil sa kabaliktaran nito. Sa isang koleksyong dominado ng ginto at kapansin-pansing karangyaan, ang modelong ito ay mas tahimik, mas simple sa panlabas, ngunit nananatiling napakataas ng antas ng luho. Kulayan man ito ng purong itim at walang anumang gold plating, hindi nito nababawasan ang tunay nitong identity bilang isa sa mga ultra-luxury limousine sa mundo. Ang Maybach 62 ay kilala sa napakaluwag nitong interior, napakatahimik na cabin at premium na materyales na nagbibigay ng pakiramdam ng ganap na privacy at komportableng paglalakbay. Ito rin ang itinuturing niyang low-profile na sasakyan, isang bihirang sandali kung saan ang labis na karangyaan ay itinatago sa halip na ipinapakita. Sa kontekstong ito, ang Maybach 62 ay nagiging simbolo ng ibang aspeto ng kanyang pamumuhay. Hindi palaging kailangang kapansin-pansin ang yaman upang maramdaman ang kalidad nito. Ang mas nakakagulat din kapatid sa kwento ni Turki bin Abdullah ay hindi lamang ang kanyang mga sasakyan, kundi pati ang kanyang mga personal na interes sa labas ng mundo ng automotive luxury. Ayon sa ilang ulat, siya ay may alagang cheetah, isang mailap, napakabilis at likas na mandaragit na karaniwang matatagpuan sa ligaw na kapaligiran ng Afrika at ilang bahagi ng gitnang silangan. Ang mas kapansin-pansin pa, sa ilang pagkakataon na isinasabing isinasakay pa ang nasabing hayop sa passenger seat ng kanyang mga supercar habang namamasyal. Ang ganitong imahe, isang wild predator sa loob ng isang high-end luxury vehicle, ay naging simbolo ng kakaibang pagsasanib ng kalikasan at labis na karangyaan, kung saan ang hangganan ng normal at extraordinary ay tila nawawala.
Sa ilang bahagi ng rehiyon sa Persian Gulf, ang pag-aalaga ng mga exotic animals tulad ng leon, tigre at cheetah ay minsang itinuturing bilang simbolo ng yaman, impluensya at kapangyarihan. Gayunpaman, ito rin ay isang kontrobersyal na practice na mahigpit na binabantayan o ipinagbabawal sa maraming bansa dahil sa isyu ng animal welfare at kaligtasan. Sa ganitong konteksto, ang cheetah sa kanyang koleksyon ay hindi lamang basta alagang hayop. Ito ay nagiging isa pang layer ng representasyon ng sukdulang karangyaan kung saan maging ang likas na mundo ay nagiging bahagi ng isang marangyang pamumuhay. Sa huli mga kapatid, ang koleksyon ni Turki bin Abdullah ay higit pa sa simpleng pagpapakita ng yaman. Ito ay isang malinaw na salamin ng isang mundo kung saan ang mga tradisyonal na hangganan ng limitasyon ay halos nawawala. Sa ganitong uri ng pamumuhay, ang ginto ay hindi lamang isinusuot bilang alahas. Ito ay inilalapat mismo sa mga sasakyan, ginagawang bahagi ng disenyo at nagiging simbolo ng labis na prestihiyoso. Ngunit sa kabila ng kinang, bilis at labis na halaga ng mga ito, nananatiling bukas ang isang mas malalim na tanong. Hanggang saan nga ba ang hangganan ng karangyaan? Sa anong punto nagiging sobrang sobra at nagiging simbolo na lamang ng kapangyarihan kaysa praktikal na pangangailangan? Sa isang mundong patuloy na hinahabol ang progreso, teknolohiya at material na tagumpay, ang ganitong uri ng luho ay maaring magsilbing paalala. Sa bandang huli, ang tunay na halaga ng anumang bagay ay hindi lamang nasusukat sa presyo nito o sa kung gaano ito kamahal, kundi sa kahulugan, epekto at mensaheng iniiwan nito sa mga taong nakakakita at nakakaunawa. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito?